Humayo na kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang laman ng 7 mangkok ng puot ng Diyos. Kaya umalis ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. At nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumamba sa larawan nito. Ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikhang may buhay na nasa dagat. Ibinuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa mga ilog at mga bukal at naging dugo rin ang mga ito. At narinig kong sinabi ng anghel na namamahala ng mga tubig, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal, sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito, ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin. Iyan ang nararapat sa kanila. At narinig ko ang isang tinig mula sa dambana na nagsasabi, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, talagang matuwid at tama ang mga hatol mo. At ibinuhos din ng ikaapat na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang pasuin ang mga tao sa tindi ng init nito. Napaso nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Ibinuhos naman ng ikalimang anghel ang laman ng hawak ng mangkok sa trono ng halimaw at nagdilim ang kaharian nito. Napakagatdila sa kirot ang mga tao at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa kanilang hirap at tinamong mga pigsa. Ngunit hindi rin sila nagsisi at tumalikod sa masasama nilang gawain. At ibinuhos ng ika-anim na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita kong lumalabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw at sa bunganga ng huwad na propeta ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. At ang mga ito'y mga espiritu ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ikapitong anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo. Naganap na, kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol mula pa ng likain ng tao dito sa lupa. Nahati sa 3 bahagi ang malaking lungsod at nawasak ang lahat ng lungsod sa buong daigdig. Hindi nga nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babilonya. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Umalis ang lahat ng mga pulo at nawala ang lahat ng mga bundok. Umula ng malalaking batong yelo na tumitimbang ng halos 50 kilo bawat isa. At nabagsakan ng mga tao at nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na iyon. Ito ang sasapitin ng mga tatanggap ng marka ng halimaw at sasamba sa larawan nito, ang mga may iwan sa rapture sa pagtunog ng huling trumpeta ng Diyos. Ang propesiya ay hindi para takutin ka, kundi para ihanda ka. Sino mang sumamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibubuhos sa kopa ng kanyang galit. Hihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. Ito'y panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus. At kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod niyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas
ang siyang maliligtas. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo, mula ngayon pinagpala ang mga namamatay na naglilingkod sa Panginoon. At sinabi ng Espiritu, totoo nga silang pinagpala, magpapahinga na sila sa kanilang mga pagpapagal, sapagkat sinusundan sila ng kanilang mga gawa. Paunawa lang po na ang tribulation sa ilalim ng paghahari ng Antikristo sa loob ng 42 months o 3.5 years ay hindi po ito ang puot ng Diyos. Ito po ay ang puot ng Diablo. Ang puot ng Diyos ay babagsak pagkatapos ng paghahari ng Antichrist para sa mga tumanggap ng marka ng halimaw at sumamba sa larawan nito. So bakit ba tayo hahayaan ng Diyos na dumaan sa tribulation? Ito po ay para subukin at perpektuhin ang ating pananampalataya. Basahin natin sa unang Pedro. Ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Sa nakaupo sa trono at sa kordero ang papuri at karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. Amen.